Ang state resources ay mga mahalagang assets at pondo na pinamamahalaan ng gobyerno na dapat ay ginagamit para sa pag-unlad ng bansa at ng mga mamamayan. Ngunit may mga kaso kung saan ang mga resources na ito ay ginagamit para sa personal na rason, lalo na't kapag eleksyon. Kaya sa episode na ito, aalamin natin ano nga ba ang abuse of state resources at ano ang mga gawain na sumasailalim dito. Samahan niyo ako at tuklasin ang mga kasagutan dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nanonood ng Batas et al. At ako po ang law teacher ng bayan, Atty. Agra. Makakasama natin ngayon ang walang iba kundi ang COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. upang magbigay ng mga kasagutan sa ating mga katanungan tungkol sa abuse of state resources. Pag-usapan natin ngayon ang abuse of state resources. No? Bago natin pag-usapan yung abuse, pag-usapan muna natin yung state resources. Ano ba to, Com? Well, literally, resources of government, assets of government. Alam natin na ang gobyerno ay hindi naman isang for-profit operation. How does government make its own money? Through taxes, and also through taxes and fees, and also through its government-owned and controlled corporations. Tuwing ang gobyerno ay papalaot at bababa sa baitang ng mga regular na tao and engage in business themselves. Sa aming resolution number 11106, we classified these state resources into, well, the most obvious one is material resources, and then you have legislative, budgetary, regulatory, coercive, human, and also media-related resources. So kasama rito ang pondo. Pag sinabi natin budget, in fact, yung ibang mga jurisdictions, we had the other month this open government partnership conference hosted by the country, no? Hosted by the government. And kasama ho natin sa nag-present sa aming panel mga commissions from other countries, mga civil society groups from other countries. Meron silang apparently there's known categorization of this. There's financial, there's material, kung ano-ano eh. Pero sa ating resolution, yung binanggit ko sa'yo. Pag pinag-usapan natin ng resources, hindi lang naman national government ito, no? Oo, walang distinction whether national or local. In fact, 261, no, yung ating Omnibus Election Code section on election offenses, I, J, O, V, and W. Ito ang mga relevant sections of subsections of section 261 does not discriminate whether it's national or local. In fact, this is more common in local politics. At dagdag na rin natin pati property ng government-owned. Yes, government-owned and controlled corporations, although they may be engaged in commercial activities. In fact, it's particularly mentioned in 261V of the Omnibus Election Code. A prohibition on disbursement, any public official or employee, and those of government-owned or controlled corporations and or their subsidiaries. Ang paksa natin ay abuse of state resources. Bago natin pag-usapan yung abuse, meron bang proper use of state resources during the campaign period? Well, whether it's during the campaign period or prior thereto, since these are government resources from the people, they should be used for the people. And going into our topic, when you speak of abusing state resources, this means the misuse of these resources of the people for electoral advantage. For personal gain? For personal gain, for electoral gain, yeah. Ibig sabihin ba that prior to the campaign period, walang abuse of state resources? Yeah, because the abuse of state resources prohibition, which is outlawed since 1985, no? Because part of the Omnibus Election Code ito for the longest time. Nag-uumpisa yan supposedly only during campaign period. So, because these are election laws, then they cover election periods. Pero meron ba yung kataga o yung termino na abuse of state resources sa ating Omnibus Election Code?
It's not Yung talagang- specifically stated. Yeah, it's not specifically stated. So anong provision ang pwede nating gamitin sa Omnibus Election Code at sa ibang batas kung wala yung pinaka-termino na abuse of state resources? Well, although yan ay nasa nasa resolution natin, at yan din ay karaniwang na ilalagay sa mga treaties or conventions of which we are a part. Sa Omnibus Election Code, it's prohibited disbursements, it's intervention, it's undue influence. Yun ang mga karaniwan. Ano? So ano yung evil o yung kasamaan na gustong iwasan or mabawasan ng COMELEC kaya siya naglabas ng COMELEC resolution na sa usapin ng abuse of state resources? Well, ganito ang objectives natin dyan. Unang-una, dahil sa aming mandato na dapat bawat isang halalan ay, elections should be fair, impartial, At malinis. at malinis, syempre, no? First is to level the playing field. Dahil kung meron kang ganitong mga resources na pwede mong ipamahagi sa kung sino ang gusto mo, it breeds patronage. At parang nagkakaroon ng utang ang tao. Mas masama nga dito sa state resources kasi parang bahagi rin ito ng vote buying. Except that ito ang ginagamit mo na panggisa, yung sarili nilang mantika, pera nila yan eh. So number one, you try to level the playing field. Number two, tayo as public administration scholars ourselves, alam natin na ang kailangan sa isang magandang pamamahala, yung 3 E's, 4 E's, 5 E's, no? Efficiency, economy, equitability, effectivity, equality. Where is the efficiency kung ang mga resources ng gobyerno nami-misallocate mo? So it's to curb inefficiencies also. Number 3, it's parang yung mga vulnerable sectors of society, parang nasasalaula. So you try to prevent the disproportionate harm na nagagawa dun sa mga pinakamaliliit. At pang-apat, you try to balance the interests. Dahil nandiyan naman, kunyari, lalo na kung ang resources na pinag-uusapan natin, yung usong-uso ngayon, yung ayuda, that's a social welfare initiative, which we know, social safety nets, kailangan yan ng ating mga mas mahihirap sa lipunan. Pero kailangan din yung fairness of the electoral process. So kailangan balansehin mo yan eh. Pag-uusapan naman natin ang mga consequences at ano ba yung mga presumptive acts para masabi nating merong abuse of state resources. Pero bago siguro yung mga specific acts, sino ba ang pwedeng maging liable kung magkaroon ng abuse of state resources? Well, usually these are committed by persons who have control over the state resources. Kaya either yung incumbent o yung mga government employee na kasama dyan. And ang kanilang pinapaboran ay yung kandidato, which could be the incumbent himself or kamag-anakan or political party or ewan ko yung kabaro in whatever way. No? So kahit hindi ka kandidato, pwede kang liable dito? Yes, in fact, kasi ang specific statutory provisions dito, ang 261 I, J, O, V, and W. Ang nakalagay dyan sa liable persons, puro yan eh. Any person, any public official, any person, hindi naman nakalagay na Kandidato lamang. candidate shall. Although nandun yun sa aming mga presumptions. Pag-usapan ngayon natin, yung mga specific acts, kung kailan masasabing may abuse of state resources. Magbigay ka nga ng isang halimbawa, For example, 261I, mahabang mga sections. But short title niyan is Intervention of Public Officers and Employees, no? Ang language diyan, who is liable, any officer or employee of the civil service or any member of the AFP, PNP, yung other security forces who intervenes, no? Who intervenes in a campaign. In an election campaign or a partisan political activity except to vote. Kasi pwede naman silang bumoto. Pero wag lang silang makialam o gamitin yung kanilang puwersa. Sinong liable dyan? Sila. Oo. Diyan sa intervention. Halimbawa, yung pwede ka ba mag-imbak ng mga campaign materials sa barangay hall? Pwede ba yun? Yung tinatanong mo, dun yan sa 2610, no? Use of government vehicles, government facilities, pag-iimbak.
any person ang nakalagay sa Omnibus Election Code. But ang ginawa natin, para nga mas mapadali din itong pag-prosecute at para maging ang kandidato ay malinaw na maging saklaw, meron tayong ginawang presumptions. No? Kasama doon yung, for example, pag-iimbak. Mag-imbak ka ng campaign materials. Or ano pa bang pwedeng wag mong Yung mga i-imbak? pakain. Pakain, sample ballots, etc. Lalo na kung para sa isang identified candidate. Presumption na yun na yung kandidato na yun ang siyang may kinalaman, lalo na kung yung kandidato na yun ay incumbent government official. Kasama ba dito, yung pag-iimbak sa government vehicle? Vehicles kasama din because a government vehicle is a government property. Kasama yan. At alam naman natin, government vehicle, dahil iba ang kulay pula ang kanilang plate number. No? In fact, siguro, yung ang pinag-uusapan nga namin yung isang araw, meron na rin ho kaming instructions sa DILG, directive, na i-remind yung ating mga kasalukuyang nakapwestong local chief executives and other executives of the local governments who are using or who have been using their local vehicles. Na let's say for the past 2 years prior to election, malinaw nakalagay doon, City of Blanc, Mayor Blanc or Governor Blanc. Pati yung mga yon, kailangan, pwede mo ilagay yung city. Alisin mo na yung pangalan ng mayor, yung mukha ng mayor, yung mukha ng opisyal. Sa usapin naman ng pagbibigay ng ayuda. Alright. AX, tupad, That's actually the reason kung bakit mas matagal na ho itong batas, pero ngayon lang ho natin talagang pinursige na gawan ng mas visible action on our part because nagiging talamak. Ang taong bayan mismo nagrereklamo na parang bakit ba panay ang picture nitong mga nakapwesto as if sa kanila nanggagaling. Nagkakaroon nga tuloy ng impresyon na sa kanila mismo at hindi pera ng tao yun. Habang ang dapat, pera naman natin yun During the distribution, pwede bang nandun si kandidato? Pwede bang nandun yung kanyang mga campaign materials? During the 45-day campaign? During the distribution, the actual distribution. Hindi pwede. Pakipaliwanag nga kung bakit hindi pwede. Hindi pwede dahil yun ang sinasabi natin, evil that we seek to prevent, no? Na nagkakaroon ng, sabi natin, we level the playing field. Kung ganun ho kasi, na ang pera na dapat nyo matanggap, dahil ito naman ay talagang polisiya ng gobyerno, biglang matatanggap ninyo na parang may, nakakabit na nakatali sa kapalit, na parang itong taong to ang aming pinagkakautangan. Wala ho kayong utang. Dahil yun ho ay desisyon ng inyong pamahalaan na bigyan ho kayo ng social welfare assistance. Pero hindi yun desisyon nung taong nasa likod nung mukhang nandyan sa tarpaulin. Pag-usapan naman natin ito mga media platforms ng gobyerno. No? Ano ang mga hindi pwedeng gawin para mag-constitute siya sa abuse of state resources? Well, ang karaniwang gamit kasi ng mga media platforms tuwing in between programs, biglang lalabas yung muka or baka yung iba nga the whole time may logo sa ilalim na nandun yung muka o pangalan ng kandidato. Yung iba ginagamit live streaming campaign activities. Nung incumbent o nung political party, yung mga kandidato ng incumbent. Lahat yan, ang nagbabayad ho para dyan sa media platform, kayo po So, hindi ho dapat isipin na yan ay umaabot sa inyo sa pamamagitan ng kung sino man taong nagpipresenta na sa kanila nanggagaling yan. Isang malaking issue, lalong-lalo na ngayon, papalapit na ang ating eleksyon. Meron bang koneksyon ang abuse of state resources sa vote buying? Transactional exchange pareho. Ang kinaiba lang ay dun sa vote buying, ang gamit mong pambili ng boto ay pribadong pondo. Habang dito sa abuse of state resources, pera po ninyo ang ginagamit para bilhin ang boto ninyo. Yun ang pagkaiba noon, Yung tumatanggap ng resources, yung nakikinabang ng resources, liable din ba siya? Kasi siguro doon... Or yung nang-aabuso lang? Yung nang-aabuso, because that's where the distinction lies Pera ninyo yun di ba?
So pag binalik sa inyo and it's part of a legitimate program which the government decides you're entitled to, especially for example, social welfare assistance, ayuda, talagang naaayon sa inyo yun eh. So kung hindi naman nyo tatanggapin, edi parang, why will you be punished for accepting something that's due you? Anong pwedeng maging depensa naman kung sakaling may kinasuhan ka for abuse of state resources? Sasabihin mo lang na hindi ka involved. It's denial. That's the defense. In some ASR contexts kasi there's the direct accountability. Pero dun sa iba kasi pwedeng direct or indirect. So maaring sabihin na, kunyari, in that famous Region 5 case, no? Ang kandidato, ang parang incumbent who had control of the state resource was the husband. And the spouse was present during the actual giving out. So that would have been a defense na parang what's my participation. Except that the provisions that were deemed to be violated specifically mentioned that, hindi dapat maging present doon pati yung spouse. So for abuse of state resources, ang liable lang talaga si public officer, si public employee, no? Yeah. Any person yung nakalagay. But Whether incumbent, whether tumatakbo ka or hindi ka tumatakbo. kahit hindi tumatakbo. Yung pagiging election offense nga, kadalasan nga ang saklaw nun kung sino lang ang may hawak, no? May control. And that's one of the reasons why even because we do know, no? Kasi you can file two cases there, no? First, you file an election offense case. But if you somehow can tie it up with the incumbent, who is himself a candidate, then you file a petition for disqualification also. Kung hindi naman siya kandidato, ang sasampa mo lang ay election offense. Election offense. So, doon tayo sa kandidato na incumbent public officer. Yeah. Lumabag siya nag-commit siya ng abuse of state resources. Yeah. So, anong pwedeng kaso laban sa kanya? Petition ka for DQ with the law department. Kung election offense, anong epekto? Well, the usual penalty for election offenses is 1 year to 6 years. Nakulong. Tapos disqualification to hold public office, disqualification to vote, no? Up to a certain amount of years and certain period even after the passage of your service of your sentence, no? And if it's a political party who is involved, there's also a fine of at least 10,000 pesos. At kung kandidato naman, pwede kang ma-disqualify. Ma-disqualify as a candidate. Kung nanalo ka na at naproklama, pwede ka pang matanggal, lalo na kung ikaw ay nasa local official level. Maraming salamat, Com. Meron ka bang mensahe sa mga ating mga tagapanood, mga incumbent, public officers, mga kandidato, at mga botante sa usapin ng pagbabantay laban sa abuse of state resources? Lahat ng maaari namin gawin sa Commission on Elections para maging patas ang laban, para mabura ang kung anumang panlalamang ng ibang nakapwesto, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan naman ay ang sarili nating pananalapi, sarili nating pag-aari bilang isang lipunan. Gagawin po namin para masiguro na pagdating po ninyo sa inyong presinto sa May 12, tanging ang desisyon lamang na sa isip nyo, tanging kung anong sarili nyo po na pag-isipan, sa sarili nyo pong pagmumuni-muni, pagtitimbang ng kung anong tama ang mali, kung ano ang advantage or disadvantage ng isang kandidato laban sa isa. Para nang sa ganon, ang resulta ng ating eleksyon ay talagang maging magsasalamin ng kung anong tunay nating damdamin bilang isang tao. So sana po, kung kayo po ay may mga nasasaksihan na ganyan mga pang-aabuso, hindi lamang ng state resources, kundi pati yung sa vote buying, fake news, at kung ano-ano pang sinusubukan naming labanan sa inyong Commission on Elections, ipagbigay alam nyo lang sa aming mga local offices, sa aming main office, at siguro naman napatunayan na namin na kami ay seryoso sa aming mga hangarin. Pangangatawanan po namin ang aming pangako sa inyo na maihatid sa inyo ang isang halalan na patas, na malinis at marangal.
Maraming salamat, Commissioner Ernesto Maceda Jr. sa inyong pagbibigay ng sagot at paglilinaw sa mga katanungan sa usapin ng abuse of state resources. Ang yaman, ari-arian at kaban ng bayan ay para sa bayan. Hindi yan para sa iilan, lalong-lalo na hindi ito para sa mga kandidato. Ang pag-aabuso nito at paggamit nito para sa personal na interes ay bawal at labag sa batas. Ang ating halalan ay malaya, kaya wag nating gamitin ang state resources para bumili ng boto at para sa kampanya. Muli, maraming salamat sa ating mga manunood. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating mga talakayan tungkol sa darating na halalan dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus.